Sa pagpapatuloy ng ating series ay nagkasundo ang dalawang henyo na magpunta sila ng buwan at kausapin si Wyman. Kaya nagsimula na silang gawin ang kailangang mga gamit. Gumawa ng metal detector si Dr. Zeno na hindi mapaniwalaan ng mga normal lang na tao tulad mo. Saka din sila nagmine ng mga minerals na kailangan nila para sa rocket ship. Kinuha nila ang lumubog na dating barko at pinaiyak nito si Kaseki na namiss daw ito. Pero mas naiyak siya nang makitang pinagsisira ito ng mga kasama dahil kailangan pala nila ang mga bakal mula dito para gumawa ng panibagong metal. Ito yung super alloy na kailangan sa paggawa ng Gundam. Kaya ang Japan may Gundam nang nakatago sa kanilang lalabas sa World War III. Kaya tumulong din itong si Kaseki sa pagsira sa barko. Kalaunan pa ay nagluto nga sila ng metal na pinaghalo at nakagawa ng alloy bars. Nagtanong ang mga tao kung anong gagawin nila. Kaya gumawa sina Senko ng delata para daw paglagyan ng kanilang mga pagkain. At nakagawa nga sila ng delata na milyong yen daw ang halaga kapag nasa old world sila. Saka din sila masayang nagluto at kumain. Sa paglipas pa ng panahon ay ginising na rin nila ang iba pang mga dati na kalaban sa nakaraan na season. Kalaunan pa ay sinabi ng mga leaders na para makagawa ng marami ay kailangan maghiwalay ng gagawing project. Kaya nagpa siya ang dalawang doktor na maghiwalay muna sila sa pakikialam sa isa't isa at mag-focus sa mga gagawing science experiments. May nagawa pa silang machine na nagpapa-level up ng alloy quality. Sinabi ni Zeno na naglalabas ito ng poisonous gas kaya natakot ang mga kasama. Pero dahil sa metal na ginawa nila sa nakaraang mga buwan ay nababawasan ang pagiging toxic nito. Sa isip ni Zeno ay pareho silang scientist ni Senko pero siya ang dark side at si Senko ang light side. Dahil handa siyang gawin kahit politically wrong basta maabot ang maximum na kayang ilabas ng science. Magkasama ang dalawang malakas na tao na naghukay gamit lang ng pickaxe. At nabasag-basag nga ang mga bato kaya sila nag-cheers. At pagdaan pa ng panahon ay na-establish na nila ang kanilang unang hakbang sa paggawa ng rocket ship. Sinabi ni Senko na ang kanilang ship ay patatakbuhin ng future energy. Kaya na-curious ang mga tao na lumaki sa walang internet kung ano ito. At sinabi ng evil genius na ito daw yung mga bulok na pagkain at mga tae na kanyang tinabo-tabo na parang panligo lang. Kaya yoks naman ng mga babae. Sinabi ni Senko na gagawa sila ng massive storage. Sinabi naman ni Jen na mahirap itong gawin na perfect round. Nakagawa sila ng hindi perfect round na parang mukha ni Batman. Nilagyan ito ng tubig saka din nilagyan ng pangpasabog sa loob kaya nag-explode at naging perfect sphere. Nakita naman ni Jen ang ginagawa ni Zeno at nasabing kainahinala ito. Ipinaliwanag ni Zeno na isa itong aparates na tutulong sa pagpapainit ng pagluluto nila ng alloy. At kailangan nila ng tubig para mapalamig ito at tuloy lang ang production. Bumalik siya kay Senko na gumawa naman ng taga-process ng mga organic waste para gawin nilang gasolina. Kalaunan pa ay handa na ang mga metal na kakailanganin nila para sa gagawin nilang ship papuntang space. Kaya napapahanga si Chrome sa kanilang natapos sa loob ng 6 na buwan. Sa paglipas pa ng panahon ay parehong nagawa ni Zeno at Senko ang kanilang mga naitakdang trabaho. Natapos ni Zeno ang prototype machine at nagawa din ni Senko ang pagkuha ng mga gagamiting energy source mula sa mga tae. Nag-setup sila at binuksan ang machine at hindi naman ito palya. Akala ni Chrome kung iyon na ang spaceship pero sinabi ng mga doktor na makina pa lang ito. Saka nag-cheers ang dalawa dahil makakapunta na sila sa buwan. Saka din nila sinabing bukas ay maghihiwalay na naman sila. Sinabi ni Ryusoi na maghihiwalay sila at mahahati sa 3 grupo. Kaya nagulat ang mga kasama. Ayaw sana nila pero kailangan dahil sa mithiin. Ang unang grupo ay may iwan sa Alloy City para mag-manage doon. Ang ikalawa ay pupunta ng Corn City para mag-produce ng mais kakailanganin sa pagbabalik ng maraming mga tao. Ayaw sana ni Luna na mapalayo kay Senko. Pero inutakan siya ni Jen na type daw ni Senko ang mga responsible na mga babae at hindi tuwad lang ang alam. Kaya naniwala naman ito. At ang pangtatlo ay babalik sa Japan para magtayo ng bagong city. Inakala ni Jen na matatagalan ulit silang makakapunta ng Japan. Pero sinabi ni Ryusoi na may jet machine na sila. Kaya nang mag-launch ang barko ay hindi na nakapagpalam pa ang mga naiwan dahil sa bilis ng bago nilang ship. Sinabi ni Ryusoi na isa-isang linggo lang ay makakabalik na sila kaagad ng Japan. Unang beses makasakay ng mabilis sina Chrome at ng mga kapwa-tao na lumaki sa hindi modernong sibilisasyon. Kaya naiyak pa si Chrome dahil hindi maintindihan ng masayang pakiramdam. Nagtatanak pa sina Kohako, Jen at Suike sa labas ng ship. Pero dahil sa init ng araw ay pumasok sila. At masaya sila sa AC na naka-install sa ship. Saka pa sila kumain ng ice cream. Nag-meeting sina Ukya at ng iba pang kasama para sa kanilang communication. At napagpasyahan ilang pag-aralan ng mga tao ang Morse code. Kaya nagproblema si Kohako dahil hindi pa nga siya marunong sumulat ay mag-aaral pa siya ng Morse code. Nag-isip si Chrome na sinabing siguradong maririnig din ito ng mga tao sa buwan. Saka din narinig pareho ng mga nakatoka sa radio ang boses ni Wyman. Nagsumbong si Chrome kina Senko at Ryusoi, pero sinabi ng mga ito na expected na iyon dahil nakabukas na sila sa open air. Ngunit sinabi ni Chrome na hindi ito ang dati na naririnig nila noon.
Kaya pinakinggan nila ang Morse code. At nalaman nilang ang message mula kay Wyman ay gusto ba nilang mamatay. Nagulat man si Senko at mga kasama sa narinig. Pero napangiti pa rin siya dahil mas nakaka-challenge daw. Sinabi ni Ryusui na sumagot sila sa lahat ng lengguwahe na alam. Pero sinabi ni Jen na baka magalit lalo ang kalaban. Ngunit hindi na sumagot si Wyman. Kaya sinabi din ni Senko na kailangan nilang makapunta agad ng buwan bago pa magalit ang kalaban. At para magawa nilang makalanding sa buwan ay kailangan nila ng rocket engine, spaceship at spacesuit. Dadaan daw muna sila ng Spain para kumuha ng fluoride para sa gagawin nilang spacesuit. Kaya parehong na-excite sina Ryusui at Francois dahil kayamanan ng fluoride para sa kanila. Pupunta daw sila sa Barcelona na hindi maintindihan ni Kohako. Kaya sinabi ni Jen na marami pa siyang malalaman. Nakarating nga sila sa Spain at kaagad na naglakad sa kagubatan. Sinabi ni Jen na kakabilib ang bagong ship nila na mabilis. Inutusan ni Ryusui si Chelsea na mag-sketch at ginuhit nga nito ang Google Map nila. Sinabi ni Senko na pwede silang mag-sightseeing. Pero sinabi ni Jen na nasa Stone World sila kaya walang makikita. Kailangan din nila ng olive oil para sa pagkain kaya agad naghanda ng basket si Francois. Saka din sila naglakad patungo sa mga olives. Kumuha ng mga bunga. Saka din giniling gamit ng batong grinder. Sinabi ni Senko na kailangan nilang makuha ang liquid. Saka sinabihan si Kaseki ng gagawin. At alam na ito ng matandang kalbo na kaagad gumawa ng centrifuge. At napahanga ang mga kasama dahil easy na ito kay Kaseki. Giniling nga nila ang olives at nakakuha ng oil mula dito. Kaya masaya si Francois dahil makakaluto na ulit ng masarap na pagkain. Nagluto sila ng marami at masaya ulit ang mga bida na makatikim ng pagkain na iniluto sa olive oil. Kalaunan pa ay ginising nila ang ilang mga bato na naging tao ulit. Saka din pinakain ang mga ito ng kanilang inihanda na pagkain. Kaya nagpasalamat ang mga extra dahil sa mga bida. Napahanga si Chelsea kay Francois na medyo marunong sa pagsasalita ng Espanyol. Natutunan daw nito sa mga taga South America. Pagsapit ng gabi ay nagpunta ng gubat ang hunter na babae at inatake ang isang nagre-relax lang naman na kalabaw. Pero nang ipakita ang dalawa ay hinahabol na sila ng maraming mga toro na nais silang suwagin. Nakita sila ng mga tao kasama ni Ryusui. Kaya agad na excite si Ryusui na tumalon sa kinaroroonan ng mga toro na sinalo ang red flag na bigay ni Francois. Saka siya nag-asta na matadero na inatake ng isang baka. At nauntog ang toro kaya may ulam na sila. Pagkaraan pa ay kumuha sila ng gatas ng mga baka na ginawang candy. At tuwang-tuwa si Kohako at Suike sa pagkain nito. Biglang naglabas ng coins na gawa sa super alloy si Ryusui para bayaran ang mga extra na Spanish. Dahil ito sa pagsisilbi na ginawa nila. Nagpasalamat ang mga extra dahil swerte pa rin ang mundo dahil makakasurvive sila dahil sa mga henyo na tulad ni Ryusui at Senko para maibalik ang dati na mundo. Pero hindi lang nila alam na greedy si Ryusui na sinabing ang mga nagtatrabaho ay dapat bayaran. At masaya ito dahil sila ang may kontrol ng bagong uri ng pera. Saka din ito sinabing gusto ng maraming mga fluoride. Sa tulong ng mga extra na tao na kanilang ginising ay nakamina din sila kaagad ng maraming mga fluoride. At mula sa sample ng mga fluoride na nakuha nila ay gumawa sila ng spyglass na kinamangha ni Suika. Gumawa sila ng telescope para makita ang mga luningning sa kalangitan. Gumawa din sila ng maliit na version ng rocket ship. Inakala ng mga kasama na ang liit naman nito at hindi sila kakasya patungo sa space. Kaya ipinaliwanag ni Senko na model lang ang nakikita nila ng gagawin nilang rocket ship. Ilalagay daw nila ang ginawa ni Zeno na rocket engine dito para matesting ito. Dumating si Ryusui dala ang malaking globo at sinabing kailangan nila ng tamang kalkulasyon. Pupunta daw sila ng India dahil doon ang maraming magaling sa kalkulasyon sa math. Ang problema lang nila ay masyadong malayo ang India kapag gamit nila ang barko dahil iikot pa sila ng South America para makapunta ng India. Sinabi din ni Ryusui na matako sa langis ang barko at mauubos na ang kanilang fuel. Positive thinking pa rin ang mga kasama ni Ryusui na mayroon naman silang fuel processor. Subalit nag-react sila nang sabihin ni Ryusui na aabot ng 1 taon bago sila makagawa ng fuel mula sa organic waste. Nakita ni Chrome ang Suez Canal at sinabing baka pwede silang dumaan dito para madaling maka-crossover papuntang India. Tulad ng ginawa nila noon na ginamit ang Panama Canal para makapag-shortcut. Sinabi ni Ryusui na gusto din sana pero sinasabi ng utak niyang huwag nilang gawin dahil baka ma-stuck lang sila at hindi na makalabas. Sinabi ni Chrome na gumawa sila ng telescope para makita ito. Kaya nag-isip sila ng paraan at gumawa ng airship balloon para masilip ang Suez Canal sa ere kung hindi ito barado. Tinignan ito ni Chelsea at agad nag-sketch ng map pero nalaman nilang hindi sila makakadaan dahil may nakabara sa kanal. Pero desidido pa rin si Kohako na sirain ang hadlang sa kanila. Kaya napag-usapan nilang pasabugin ang mga nakaharang na mga kahoy. Napatawa si Senko na magandang opportunity ito para magamit ang rocket na ginawa nila. Kaya naging kamukha ni Vice ganda si Jen na hindi inasahan ng hakbang ni Senko. Naalala ni Senko ang sinabi ni Zeno noon na ang rocket ship at ballistic missile ay magkasama.
Saka pinalipad nila ang ginawang rocket missile mula sa ship na nilagpasan ang airship balon. Diretso ito sa mga nakabarang mga kahoy at sumabog. Kaya nakadaan ang kanilang barko na binangga ang mga balakid at nagawa nilang makapasok ng Suez Canal. Nagtanong si Kuhako kung ano pa bang kailangan nila. Kaya ipinaliwanag ni Senko at Ryusui na kailangan nila ng henyo sa math na nasa India. Hindi daw ito maintindihan ng tatlo na hindi pa nakakita ng computer. Kaya sinabi ni Ryusui na kailangan nila ng tamang kalkulasyon ng direksyon patungo sa buwan. Sinabi ni Senko na hindi iyon ang field of expertise niya. At kung magkamali sila ay baka hindi sila makapunta ng buwan at sa space pa sila babagsak. At sa India ay nasanay daw ang mga math expert na may memorize ang multiplication table ng kahit 99 by 99. Kaya sila ang perfect candidate para sa gagawin nilang rocket launching. Sinabi ni Ryusui ang pangalan ng isang tao na mayroong class S math thinking capacity. Nakarating sila ng India at kumuha ng mga bagay na kakailanganin nila na pagkain. Nakahanap sila ng mga palay, kakao, root crops at iba pang pagkain. At iyon ang iniluto ni Francois para makagawa ng mga pagkain nila. Gumawa siya ng curry at pita na ikinasunog ng dila ni Chrome nang tikman ito. Naalala nila ang mga kasama sa isla at sinabi ni Kuhako na kapag natagalan sila doon ng ilan pang taon ay magiging ate na siya ng nakakatandang kapatid dahil bato pa rin ito samantalang tao na sila. Kaya naalala ni Suika ang nangyari sa kanya. Naisip niyang delikado kapag nabasag ang mga ito. Pero sinabi ni Kuhako na may safety measure silang posisyon para hindi masira kapag naging bato. At ganun din daw ang family bond nila na hindi masisira. At proud si Chrome kay Rory na tiwala dito. Sinabi ni Ryusui na totoo ang invisible bond na nararamdaman nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Naalala niya ang panahon bago ng petrification na bago na maging bato ang kakilala niyang si Sai, ay nasa harap ito ng kanyang laptop habang naka-online class sila. At pakiramdam niyang nasa rooftop ito ng paaralan. Kaya nasabi na lang ni Kuhako na malapit talaga si Sai kay Ryusui. Habang naglalakad sila ay nagtanong si Suika kung paano nila malalaman kung nasa tamang lugar sila. Kaya nag-combine ang galing ni Senko at Chelsea para pag-aralan ang uri ng lupa na kinatutungtungan nila. Pinaghukay nila ng kaunti si Kuhako. Saka din ginamit ni Ryusui ang water hose para hugasan ang lupa. Kaya lumabas ang mga nakatagong tao na naging bato. At isa dito si Sai. Nagising si Sai at nagpasalamat sa mga tao na nasa paligid nito dahil sa pagbabalik sa kanya sa tao. Samantalang napakalawak ng ngiti ni Ryusui na parang baliw. Nakita siya ni Sai na napatahimik. Saka din sumigaw sa takot na kaagad tumakbo palayo. Inutusan ni Ryusui si Kuhako kaya mabilis na sinundan ng Wonder Woman si Sai at binuhat ito na parang sako ng kamote pabalik. Sinabi ni Sai na kaya daw siya tumakbo sa India dahil ayaw bumalik kina Ryusui. Nagtanong si Senko na tumingin kaya sinabi ni Ryusui na kapatid niya si Sai. Saka sinabi ni Sai na hindi siya pag-aari ng nakababatang kapatid. Na ikinagulat ng lahat. Habang naglalakad ay yung tipong nakababatang kapatid yung mukha ni Ryusui na sumusunod sa idol nitong kuya. Naging magaan ang loob ni Sai kay Chelsea na na-welcome siya doon. Pero nasa likod pa rin niya ang mean little brother. At kung isa kang kuya o ate ay alam mo na ang pakiramdam. Ipinakita noong bata pa si Sai na nakompute ang maraming set ng numbers na bigay ng guro gamit lang ang utak. Kaya napahanga ang guro na sinabing may special case sila. At naroon pa rin si Ryusui na mas bata sa kanya. Subalit sinabi ni Sai na walang silbi ang skill niyang iyon dahil may computer naman na. Subalit talo niya ang lahat ng mga naroon pagdating sa math. Pinag-aral si Sai para maging scientist. Pero nang maburyong siya ay kinuha ang Game Boy at nagtago sa atap para maglaro. Minsan na nagkukodeng siya ay nagkaroon ng error ang ginagawa niya. Kaya nagbasa muna siya at inayos din ito. Saka gumawa ng laro at naglaro. Isang araw ay nakita niyang nawala ang Game Boy niya. Saka pa ipinagbawal din na maglaro na siya ng computer game. Habang nagkakape silang dalawa ni Ryusui ay sinabi ni Ryusui na mas maganda kapag master nga ni Sai ang gusto ng pamilya nila na maging scientist siya. At kapag nagawa na niya ito ay wala nang makakapigil sa gusto niyang gawin kalaunan. Subalit sinabi ni Sai na gusto lang ang pag-program at paggawa ng mga computer games. Dahil magaling sa computation si Sai ay siya ang palaging tinatakbuhan at kinukulit ni Ryusui kapag kailangan ng skill ng kuya. Yung tipong kuya at nakababatang kapatid talaga. Kaya napilitang tumakbo si Sai sa India para mag-aral kung paano maging programmer. Pero dahil sa pagka-reset ng mundo ay naging malungkot si Sai dahil walang computer. Nagtanong siya kung kailan sila magkakaroon. Sinabi ni Senko na baka umabot ng 5 hanggang 10 taon. Kaya nagreklamo si Sai na bakit siya ginising agad. Naiyak siya dahil wala daw siyang silbi sa mundong iyon. Kalaunan habang kumakain ay nag-usap ang mga bida na hindi nila maasahan si Sai dahil hindi daw talaga ito mahilig sa calculation. Sinabi ni Senko na kailangan nila ng dagdag tao. Pero sumagot si Ryusui na mahihirapan pa rin sila kung ganun. Dinalhan ni Francois ng pagkain si Sai sa labas ng special na kwarto nito. Saka din umalis. Nag-iisip si Sai kung anong gagawin sa mundo na walang computer. Nahulog ang isang ballpen.
At mula sa ere ay automatic na nakita ni Sai ang mga digits dahil nga parang computer ang utak niya na programming ang alam. Kinabukasan ay nakita nilang hindi na dalawang pagkain na hinanda nila para kay Sai. Pero gusto itong kainin ni na Chrome at Kohako. Binuksan ng nag-aalala na Jen ang pinto para sana kamustahin si Sai. Ngunit nagulat sila ng maliwanag sa loob at nakita nilang busy si Sai sa pagsulat ng digits. Nasabi ni Senko na ito ang ancient machine code na ginagamit direct sa paggawa ng computer. Nahiya si Sai na sinabing huwag basahin ng mga dumating. Pero sinabi ni Chrome na kitang-kita ito. At sinabi pa ni Senko na siya lang nakakaintindi sa mga sinusulat. Kaya ipinaliwanag ni Sai na programming iyon ng laro na Dragon Quest na kilala mo rin kung adak ka ng computer noon. Nagtanong si Ryusui kung kaya ni Sai na gumawa ng isang universe sa computer. At sumagot ang kuya na oo, kaya napatawa si Senko na sinabing change of plan sila. Kapag nakagawa si Sai ng Nintendo ay ibig lang sabihin na makakagawa din sila ng rocket ship sa Stone World na iyon. Ipinakita naman si Yuzuriha na nasa estadong bato pa rin. Pero gising na gising ang isipan na hinihintay daw ang pagdating ni Senko at mga kasama para gawin ulit siyang tao. Samantala ay may barko din na sinakyan sina Taijo kasama si Ukyu. At mabilis din silang patungo naman na sa Corn City. Ipinakita ang Corn City na bato pa rin ang mga naroon. Naaalala ni Joel ang huling sandali nang mabaril ang mga kasama, pero nanalo sila laban sa grupo ni Zeno at nagtagumpay siyang ma-activate ang petrification beam at gawing bato ang lahat. Binuhusan ng mga dumating ang lahat ng mga kasama nilang naging bato. Kaya masaya ang lahat na makita ang isa't isa. Mas lalo na si Yuzuriha at Taijo na nagyakapan sa saya. Kaya nakuryente naman si Taijo. Kalaunan ay tinipon nila ang mga tao ni Zeno at binuhusan ng likido at naging buhay na kalbo ulit. Saka pa nagtanong kung bakit bumalik ang mga bida. Ipinakita nila ang kontrata na nilagdaan ni Zeno. Saka din ipinaliwanag ni Luna na naging joint forces na ang dalawang henyo at balak nilang puntahan si Wyman sa buwan. Nagtanong si Joel kung nasaan si Kaseki na kapareho niyang craftsman. Kaya sinabi ni Taijo na nasa India sila kina Senko. Nagtanong si Minami kung anong project nila doon. At nagulat silang lahat nang sabihin nilang gagawa ng computer ang mga scientist. Nagtatanong si Jen kay Senko kung paano sila makakagawa ng computer. Maging si Sai ay hindi pa rin makapaniwala na makakagawa sila ng computer sa panahon na iyon. Balik kay Senko ay ipinaliwanag nito ang basic na paggawa ng computer. Para maipaliwanag ito ay ginawa niyang halimbawa ang mga kasama na may hawak na puti at pula na bandila. Nagre-react ang mga red na flag base sa input na ginagawa ng white flag. Iyon daw ang basics ng simple na computer. Sinabi ng nagreklamo na Sai na napaka-basic ng gagamitin nila kaya imposible pa rin nilang magawa ang balak. Kaya ipinaliwanag ni Senko na gagamitin nila ang donut computer. Ito ay parang donut na gawa sa copper wire at isinasawsaw sa kape para kainin sa umaga. Joke lang. Di ko alam kung ano ito mga lods pero research nyo na lang kung paano ba gawin. Gumawa nga sila ng simple na apparatus na may battery para sa scientific principle na ikina-excite ng mga audience. Sinabi niyo na parang imposible nila itong magawa. Pero ipinaliwanag ni Nikki na nakagawa na sila ng diamond noon kaya magagawa din nila. Sinabi ng lumapit na Sai na gusto niyang subukan ng computer. Pinindo-pindot nga niya ang joystick at nag-react ang ilaw bilang senyales na gumagana nga ito. Kaya nasabi ni Sai na kahit paunti-unti ay makakagawa sila ng computer sa paggawa ng mas marami pang ganon. Saka din siya napaiyak dahil may magiging silbi pa rin sa mundo. Ipinakita din ang roadmap nila para makagawa nito. Nasabi ni Yuzuriha na parang mahihirapan sila sa pag-reproduce ng marami. Saka nagtanong si Jen kung ilan ang gagawin nila. Sumagot si Senko na gagawa sila ng 200,000 kaya napasuka ang mga kasama. Sinabi ng doktor na gagawa sila ng production machine para hindi sila mahirapan. At kailangan nila ng manpower lalo na ng skill na paghabi ni Yuzuriha. Saka din kailangan nilang buhayin ang mga tao sa Corn City na naging bato para sa manpower. Napangiti lang naman si Yuzuriha na sinabing handa siya sa trabaho. Nag-bake sina Senko ng mas maraming gagawin na metal donut. At ganun din ang ginawa nila sa Corn City. Saka din ginamit ni Sai ang galing nito sa pag-connect at pinag-connecta ang mas maraming mga donut. At masaya sila dahil gumagana naman ito. Sinabi ni Ryusui na maglaro na sila ng Dragon Quest pero sinabi ni Senko na wala pa sila doon. May ipinakitang diagram ng connection si Sai na hindi naman maintindihan ni Jen. Sinabi ni Kaseki na komplikado ang nasa harapan niya kumpara ng ginawa na niya dati. Sinabi ni Zeno na ipapadala nila ito online sa Corn City. Kaya nagreklamo si Jen na ayaw maging human fax machine tulad ng ginawa nila noon. Kaya sinabi ni Zeno na gagamit sila ng totoong fax machine. Nagpadala na siya ng diagram at instruction sa Corn City para gawin ng mga tauhan niya ang machine. Nagtanong siya kay Senko kung kailangan nito ng assist sa paggawa ng machine. Pero sinabi ng bida na sabihin lang ni Zeno ang model type at bahala na siya. Gumawa sila ng fax paper, saka din ginuhitan ng tae. Gagawa din sila ng machine na magpapadala ng imahe sa isa pang machine gamit lang ng radio wave signal.
Naisip ni Ryusoy na hayaan na nila ang mga kasama sa Corn City na gumawa ng donut computer para magawa nila ang mga dapat tapusin at mailigtas na ang mundo. Nasinang-ayunan naman kaagad ni Kohako. Kaya kaagad na silang nag-pack up ng mga gamit para umalis. Sinabi ni Sai na magpapaiwan siya. Ngunit sinabi ni Ryusoy na sasama ito sa kanila. Subalit nagreklamo si Sai na napasigaw na ayaw. Pagsapit ng gabi ay naiiyak siyang inisip na masama ang ugali ng kapatid niya na palagi siyang inaapi. May mga binuhay pa silang mga Indiano at pinili nila yung mga naliligo. May natanggap na fax si Senko. At nakita nilang ito yung litrato ni Taijo kasama ng mga Amerikanong taga Corn City. At masaya naman ang mga bida na nakakita nito. Ngunit kabaliktaran kay Sai na may naalala sa nakitang group picture. Nag-iisip ng paraan si Jen para mapasaya si Sai. Ngunit inunahan siya ni Chelsea na pasukin ang nagulat na nagkukodeng na Sai at sinabing kailangan nila ito. Kalaunan pa ay nagkwento si Sai na inampun sila ng isang mayaman na lalaki at pinag-aral sila. Kasama din doon si Ryusoy na loko-loko na palaging inuutusan si Sai. Nang umalis si Sai ay naiwan si Ryusoy na malungkot dahil wala na siyang mabubuli na kuya. Sinabi ni Sai na makasarili daw si Ryusoy. Pero sinabi ni Jen na tingin niya ay hindi boss ang feeling ni Ryusoy sa kanya. Kundi ay nais lang talaga siya nitong maging kuya. Nang maiwan nga si Sai ay naalala niya ang nakaraan nila ni Ryusoy noong bata sila. Pero biglang pumasok si Ryusoy na sinabing magpapaturo sa kuya. Paalisin sana ng galit na Sai si Ryusoy pero sinabi nitong gusto lang naman makipaglaro ng chess. Kaya naglaro nga ang dalawa ng chess. Sinabi ni Ryusoy na tulad ng dati na mahirap talunin si Sai. Iniisip pa rin ni Sai ang nakaraan nilang dalawa ng bata pa na palagi siyang hinahabol ni Ryusoy na gustong-gusto siya. Hinawakan bigla ni Ryusoy ang kamay ni Sai na napatigil. Saka sinabi ni Ryusoy na mabuburyong siya sa pag-alis dahil walang kalaro na kasing galing ni Sai. Kinabukasan ay nag-load na ang mga kargo na kailangan nila sa barko. At aalis na sana sila kung walang naiwan. Malungkot si Ryusoy na sinabing aalis na sila. Pero natigilan sila at napangiti ang mga kasama nang makita ang pag-akyat ni Sai. Paimportante ang loko. At nakangiti ang kuya na ikinasaya naman ni Ryusoy. Ikaw anong kwentong kapatid mo? Comment mo na sa baba. Sa barko ay masaya sina Senko at Sai na gumagawa ng diagram. Kaya nasabi ni Taijo na malapit na yata silang makahawak ng smartphone ulit. Pero sinabi ni Senko na hindi pa. Sa Corn City ay mabilis sa pagtrabaho ang mga babae at bakla. Samantalang nahihirapan yung mga tunay na lalaki. Sinabi ni Magma na sayang daw ang lakas niya. May natanggap silang fax mula kina Senko. Alam ni Ukyo na pang-motivate ito. Sinabi ni Yo na hindi sila mga bata para maloko. Pero nang sinabi ni Minami na bibigyan daw ng pera ang makagawa ng marami ay agad bumilis ang dalawa. Binuhay pa nila ang iba pang mga tao para sa dagdag manpower. Sinabi ni Senko na gagawa sila ng memory na hindi pa alam ni Chrome. Kaya ipinaliwanag ni Sai na kailangan ito para maging makapangyarihan ang kanilang computer. Hindi pa rin ito maintindihan ng mga tao na mula sa Stone Age. Kaya sinabi ni Senko na gagamit sila ng magnet para sa memory. Nag-send si Senko ng fax na kaagad namang ginawa ng mga nasa Corn City. Kinuryente nila ang mga magnet para maging magnet na may North Pole at South Pole. Sinabi ni Ukyo na nalalaman ng mga magnet ang 1 at 0. Kaya napatawa si Magma na sinabing kahit mga bobo ay alam ito. Kaya ipinaliwanag nila sa kanya na magkakasabay kasi ang mga magnet na iyon kaya magiging powerful memory. Saka din ipinakita ang paggalaw nito base sa kung anong nasa vertical at horizontal line. At ang meeting point nila na magnet ang kalalagyan ng memory. At naintindihan naman daw ito ni Chrome. Pero ako di ko maintindihan mga lods. Pa-explain naman sa comment section sa mga nakaranas nito. Naiyak si Luna at mga kasama nito dahil sa dami ng kanilang gagawin na memory magnet. Pero naglalakas-lakasan naman siya ng loob para ma-impress si Senko. Ngunit nang sabihin ni Yuzuriha ang bilang na 30 million donut ay naiyak silang lahat. Pero lumalaban lang silang lahat sa problema. Kaya ikaw din huwag kang bibitaw. Akala nila kung ayos na pero kailangan din nila ng diagonal wires kaya pumangit ulit si Yuzuriha. Ginamit naman ni Joel ang pagiging craftsman nito at gumawa ng mga ilaw ayon sa instruction ni Senko. Nang ayos na ang lahat sa India ay sinabi ni Ryusoy na magpatuloy ulit sila sa paglalayag. Kaya balik na naman sila sa dagat. Para hindi sila maburyong ay nagdaos ng palaro si Jen saka ipinakilala ang maglalaro na sina Sai, Senko at Chrome. Kaya sinabi ng mga babae na matatalo si Chrome. Pero nagulat ang lahat nang kasama pala sa laro si Magma kahit nasa Corn City ito. Nagreklamo si Ginro dahil bakit daw nila pinili ang walang alam na Magma. Subalit sinabi ni Zeno na kaya siya pinili bilang subject. Nagbigay ng math equation si Jen na agad namang sinubukang makalkula ng 3 sa bangka. Pero hindi alam ni Magma kung ano ang sagot. Kaya tinuro ni Ukyo ang nakahanda na nilang secret weapon. Nagpunta ng isang malaking calculator si Magma at inilagay ang input na equation. Saka din nalaman ang sagot na kanyang isa-isang binasa. Narinig ito ng lahat at sinabi ni Sai at Senko na tama.
Kaya napahanga naman si Kohaku at Chrome dahil sa isang iglap ay natalo ni Magma ang mga katunggali gamit ng basic computer. At nag-emo na naman ang lahat ng mga karakter na napapahanga sa galing ng science na dinidiskubre nila. Inakala ni Taijo kung ginamit na nila ang 30 million donuts sa machine. Pero ilang libo pa lang ang laman nito kaya nag-expect si Taijo na mas advance ang magagawa ng milyon-milyon na donut. Sinabi ni Ukyo na dahil sa marami pang next job ay babayaran ng mga magtatrabaho. Hinahanap ni Yu ang bayad sa kanya. Kaya sinabi ni Ryusui na gagawa sila ng bangko at doon ito ilalagay. Hindi din naniniwala si Minami, pero kalaunan ay siya rin ang ginawang bangka ng bangko. Para hanapin ang next na mineral na kailangan nila para sa gagawing rocket ship ay kailangan nila ng aluminum dahil lightweight ito. Kaya Australia ang next na target destination nila, saka din sila naglayag. Pagdating nila sa isla ay sinabi ni Chrome na siya naman ang magiging leader sa research. Ngunit sinabi ni Chelsea na hindi na kailangan dahil nakatayo na sila sa minefield ng mga alum-inom. Saka din nila nakumpirma ang lupa. Nagtrabaho ang mga bida at mabilis naman ang kanilang paggawa. Pero sinabi ni Ryusui na gusto sana nitong makapagmaneho ulit ng giant mineral extraction. Kaya hindi makapaniwala si Jen na may ganong experience na ang mayaman na Ryusui. Sinabi ni Senko na maganda nga sana kung may ganon sila pero magtiis muna sila sa manpower. Sinabi ng mga tao na kailangan din nila ng pagkain at revival fluid. Pero sinabi ni Senko at Francois na wala silang problema dahil may Corn City sila. Saka din dumating ang mga kasama nilang galing ng Corn City na may dala pang mga mais na nakabasket. Parang yung JNT delivery na kapitbahay lang kung umasta. Kalaunan pa ay maraming mga pagkain ang ginawa ni Francois na kinasaya ng mga kasama. Sinabi ni Suika na alam na expert si Ukyo sa navigation pero bakit daw kasama si Yu sa delivery. Tinignan ni Yu ang naging dalagang Suika kaya siya nagulat dahil bata lang ito noon. Saka sinabing naging mayaman na kasi siya at dati siyang pulis kaya bodyguard siya ni Ukyo. Lalo na at may dala din itong mahalagang bagay. Nagkatitigan sina Ukyo at Senko saka din ibinigay ni Ukyo ang mahalagang bagay kay Senko. Ito pala ang Medusa Petrification Ring na nilagyan nila ng bagong battery. Ginamit ito ni Senko na nagbigay ng distance instruction saka tinapon ng Medusa Ring. Dahil sa pag-ilaw nito ay naalala daw ni Kohaku ang nakalipas na problema noon. Inakala ni Kaseki na yung battery na gawa niya ang problema. Pero sinabi ni Senko na yung mga nakita nila noon na sangkatutak na Medusa Ring ang nasira dahil sa tagal ng panahon. Yung Medusa Ring na nakuha nila noon sa Treasure Island na gumagana ang nilagyan nila ng mga battery na gawa ni Kaseki at gumana ito. Hindi pa rin naniniwala si Kaseki na inakalang si Joel ang nakagawa ng magandang baterya. Kaya inilabas ni Ukyo ang isang sira na Medusa Ring na ginawa ni Joel ng battery at inactivate. Pero walang nangyari dahil nasira na ito. Kaya hindi makapaniwala si Kaseki na hindi pala yung ginawa niya ang may sira. Sinabi ni Chrome na dahil marami naman silang battery ay magagamit nila ang Medusa Ring ng ilang beses. Sinabi naman ni Senko ng seryoso kalaunan na nagagahol na sila ng oras. Kailangan na nilang makagawa ng rocket ship para makapunta ng buwan at makaganti kay Wyman bago pa ito muling umatake. Kamikaze style daw ang gagawin nilang pag-atake sa buwan. Naintindihan ni Ryusui na lahat ng mga sasama sa pag-launch sa rocket ship ay hindi na makakabalik. Kaya nagulat ang lahat na naging seryoso. Sinabi ni Senko na lilipas ang panahon na muling magpapatuloy ang buhay sa mundo. At kapag pupunta sila ng buwan ay may makikita silang mga naging bato na isang scientist, isang navigator at isang malakas na mandirigma na naghihintay para gawin ulit nilang tao. Itinago nila ang Medusa Ring at saka lang nila kukunin kapag tapos na ang rocket ship. Hindi din nila ito gagamitin para lang ayusin ang mga mumunting sugat. Lalo na at marami ng mga modern people ang magigising at delikado na malaman ng mga ito. Sinabi ni Ryusui na may kakayahan ng Medusa Ring na magbigay ng mahabang buhay. Pero sumagot si Senko na walang silbi ito kung mauunahan naman sila ni Wyman na muling magpakawala ng petrification beam para gawin ulit silang mga bato. Kaya bilisan na nila ang pagpunta sa buwan. Pagkatapos ay nag-usap sina Chrome at Suika na hindi na nila ulit makikita pa kung sino ang mga sasakay sa rocket ship. Alam ni Chrome na si Ryusui ang pilot. Pero hindi sigurado kung sino ang scientist at ng mandirigma. At wala pa siya sa level na magsalita. Pero nagalit siyang hindi daw papayag sa pelikula na parang Korean ang ending na namamatay ang bida. Sinabi niya kay Suika na walang alam noon ng bata tungkol sa revival fluid, pero nagawa niyang maibalik sila. Kaya kahit wala siyang kaalam-alam sa paggawa ng rocket ship, ay gagawa din sila ng isa pang rocket na makaka-round trip pabalik ng mundo. At hindi nila ito sasabihin kay Senko. Si Chrome yata ang pinaka-hero sa last part ng season na ito. Pinuntahan nila si Sai at nagmakaawang magpaturo ng calculation gamit ng math. Sinabi ni Sai na nag-aral siya sa paaralan. Ngunit dahil nakitang seryoso ang mga kausap ay pumayag siya sa kahilingan ng dalawa. Busy sa pagbungkal ng mineral sina Senko at mga kasama na nahihirapan at nagrereklamo. Kaya ipinaalala ulit ng bida ang balak nilang roadmap na pagbuo ng rocket ship. Kaya na-excite ulit si Kaseki na biglang naging matandang maskulado.
Nagtanong si Jen kung ano ang ginuhit ni Senko na electricity. At ipinaliwanag ni Senko na kailangan nila ng napakalakas na kuryente para mapalipad ang rocket ship. Dahil ang pagpapalipad nito ay bilyon na yen ang halaga. Kaya natakot ang mga kasama. Saka din niya sinabing kailangan nila ng electric hydro plant na alam na rin ni Ryusoi. Nagtanong si Suika kung saan sila magandang magtayo nito. At sumagot si Senko na sa Japan kung saan maraming waterfalls. Kaya excited ang mga kasama at saka din ulit sila nag-sail patungo ng Japan dahil nakuha na nila ang lahat ng kailangan na materyales. Nagpunta muna sila ng Indonesia Islands. At doon ay kumuha sila ng mga likido mula sa rubber trees para sa kailangang materyales. Pagkatapos pa ay inalala ni Kohako ang nakaraan nilang paglalakbay. Umalis sila ng Japan at nagtungo ng Amerika at naitayo ang Corn City. Saka din nagpunta ng Alloy City. Nakagawa din ng City of Aluminum. At nakagawa din ng City of Rubber. At masaya siyang makakauwi na sila sa home country na Japan at makikita muli ang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Senko na bubuhayin nila ang marami dahil kailangan nila ng manpower sa paggawa ng rocket ship. Kung gising lang daw si Naruri ay sasabihin sana ni Kohako na malapit nang matapos ang ipinaglalaban nilang iyon. Samantalang nais naman daw ni Ryusoi na may pasalubong man lang sana sa mga kakilala. Kaya napangiti si Senko na sinabing kaya sila nagpunta sa iba't ibang bansa na nagluto ng magkakaibang pagkain dahil ito ang kanilang magiging pasalubong sa mga kakilala. Papakainin nila ang mga ito ng foreign foods para makatikim naman ng bago. Akala ni Kohako kung gustong sarilinin ni Senko ang mga ito. Pero sinabi ni Ryusoi na siya ang makasarili. Sinabi bigla ni Francois na nakakita ng pagkain. At excited ang mga kasamang nagtakbuhan para kumuha ng mga wild rice na tumubo malapit sa ilog. Masaya sila dahil makakakain na naman sila ng pagkain na rice is life. Agad din silang nag-process ng mga nakuhang palay. At nakakuha naman sila ng sako-sako ng mga bigas. Sana all napupulot ang bigas. Dahil alam nilang kailangan pa ng mas marami ay bubuhayin nila ang mga tao at gawing farmers ng palay. Samantala ay busy naman sina Chrome at Suika na sinusukat ang lupa gamit ng tali. Ini-apply nila ang natutunan nilang math calculation kay Sai. Marami pang mga tao ang ginising ng mga bida at masaya sila. Saka din sila pinangunahan ni Kohako para magbungkal ng lupa na tataniman ng palay. Busy din si Kaseki na gumawa ng irrigation machine, electric source at machine na nagtatanim ng palay kaya mabilis ang pagtatanim ng palay. Nagtanong si Jen tungkol sa pagdating ng winter. Pero sinabi ni Senko na nasa baba lang sila ng Ecuador kaya walang winter doon at makakapagtanim sila 3 beses sa isang taon. Saka sinabi ni Ryusoi na maglagay lang sila ng fertilizer para mas marami pa silang aanihin. Ito pala yung nakuha nilang mineral na ginawa nilang fertilizer para maging mataba ang lupa. At pagkalipas pa ng panahon ay tumubo ang maraming rice na kanilang itinanim. Masaya silang umani ng marami. Iniluto ito at gumawa ng kanin na masaya nilang kinain. Na parang yung ex mo kung nagkatuluyan sana kayo. Pero minsan ganun talaga kapag second option ka palagi. Naiiyak si Ukyo na ramdam ang feeling ng tagumpay. Samantalang kain ng kain naman si Ryusoi na ugali ni Nagoko at Luffy. Saka din sila agad bumalik sa Treasure Island. Pagkatapos pa ay ginising din nila si Soyuz na agad binati ni Senko. Kasama din sa nakabalik si Amaryllis na masayang binati naman ni Kohako. May mga 30 din silang ginising na pinulot-pulot lang si Senko. At binigyan sila ni Senko ng special na trabaho dahil malalaki naman ang katawan ng mga ito. Sinabi ni Jen kay Soyuz na naging responsable na itong leader kaya kinilig ang kalbo. Pero mas nag-aalala daw siya sa mainland Japan kung kamusta na si Naruri. Kaya kaagad silang naglayag patungo ng Japan mainland. Sa ship ay sinabi niyo na swerte pa yata yung naiwan dahil hindi sila gaanong nahihirapan sa pagtatrabaho. Excited silang napangiti nang makita ang Mount Fuji. Saka din sila kaagad dumaong sa isla at tinakbo-takbo ang daan pabalik sa village na kanilang pinanggalingan. Nakita nila ang village at ang mga nakayuko na mga tao na naging bato. Kaya kaagad din nilang binuhusan ang mga ito ng magic oil kaya naging tao ulit ang mga villagers. Masayang nagkayakapan si Naruri at Kohako dahil sa matagal na panahon ay nagkita silang muli. Binuhat-buhat ni Ruri si Kohako na parang papel sa gun. Kaya napatanong si Jen kung bakit ang lakas ni Ruri. Sumagot si Chrome na pareho sila ni Kohako na may gorilla genes. Kaya sinapak ulit siya ni Kohako na nanggagalaiti. Masaya si Ruri na makita si Chrome. At ganun din ang lalaki na sinabing magkasing edad na sila ni Ruri. Nagkakatitigan ang dalawa na magkakaroon sana ng chemical reaction. Pero naroon si Chelsea na sasabihin sanang may love story na naamoy sa dalawa pero pinigilan ni Jen. Kaso ay sinabi ni Chrome na lahat ng tao sa village ay napapahanga kay Ruri. Kaya tuloy hindi natuloy ang love story sana nila. Sinabi na lang niyo na isang bata si Chrome na nasa katawan ng isang lalaki. Saka parang bata nga na nagtanong si Chrome kung kailan ginawa ni Ruri ang bakod para sa kanila. Alam ni Senko na security nila ito kung sakaling may mahulog. Pero sumagot si Ruri na hindi sila ang gumawa noon. Kaya nagtaka ang lahat na napatanong sa isip.
Lumingon si Suika at may nakita sa kakahuyan. Naroon pala yung aso at baboy na alaga niya noon na nakasurvive pagkatapos ng 10 taon. Saka sila masayang nagyakapan ng naging dalagitan ng Rory. Kinuha ng aso ang bato at inilagay sa mga bakod na bato na naroon. Dahil sila pala ang naglagay ng mga ito para proteksyon ng mga tao na naging bato. Pagtingin ni Suika ay nakita ang iba pang mga baboy at mga aso na naging pamilya ng dalawa niyang alaga. Tumingin siya sa mga ito at sumenyas kaya pinuntahan ng aso at baboy ang mga kapamilya para umalis na. Sinabi ng Chief Village na marami silang ibinalik na tao kaya baka magiging kulang ang kanilang pagkain. Pero nakahanda ang mga bariles ng pagkain na dala nila. Tapos bumalik din pala yung mga baboy at aso dahil may pagkain na dala ang mga tao. Kaya sinabi ni Kuhako na walang silbi yung paiyak-iyak pa nilang pagpapalem. Nagluto si Francois ng kanin. Saka din dala ang isda na hinuli ng mga fisherman ay gumawa siya ng sushi rice gamit ng classes cooking skill. Kaya naglaway ang mga bida sa pagkain nito, saka din sila nabuntis sa busog. Kalaunan pa ay sinabi ni Rory na may ipinagawa din si Senko sa kanila habang naglalayag ang iba. Saka din sila dinala ng Blondie sa isang malaking dam na kanilang ginawa. Kaya nagulat ang iba samantalang napapitik ang daliri ni Ryusoi dahil nandoon na pala ang balak nilang gawin na hydroelectric dam. Sinabi ni Jen na ito yung nakita ng aso at baboy na ginaya kaya gumawa sila ng bakod na bato. Nagustuhan naman ni Kaseki na kawayan ang ginawa nilang brace sa paggawa ng dam. Hindi bale dahil kaya naman daw nitong pigilan ang agos ng tubig. Sinabi ni Ryusoi na dahil nakahanda naman na ang lahat ng kailangan nila, at iisa lang ang kalaban nilang si Wyman, ay handa na sila sa paggawa ng rocket ship papuntang buwan. May katuloy pa ito mga lods. Pero bago natin i-post ay like naman dyan dahil malaking tulong ito para may recommend pa tayo ni YouTube sa iba pang mahilig manood ng anime recap sa wikang Tagalog. Shoutout sa inyong lahat. Muwa muwa chup chup.